From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Ang Panginoon na ating sinasamba at ipangangaral ko ngayong gabing ito ay isang Panginoon ng himala. Sinong naniniwalang ang Panginoon Diyos ay Panginoon ng mga himala? Panginoon siya ng mga milagro. Naunawaan ba ninyo mga kapatid ang Tagalog? Lahat ng nakakaunawa ng Tagalog, itaas ang kanilang mga kamay. Praise God. Alam ko dito sa bandang South Cotabato, ay Tagalog speaking ang mga tao. May pangangaral tayong Cebuano, may pangangaral tayong Ilonggo dialect, ngunit ngayong gabing ito, gagamitin natin ay Tagalog upang may share natin itong gabing ito sa pamamagitan ng telecast kahit sa ating mga kapatiran doon sa Luzon. Kaya, sino na sa inyo ngayong gabi ang handang tumanggap ng malaking pagpapala? Buksan ninyo inyong puso. Lahat ng mga nagtaas ng kamay, tatanggap kayo ng pagpapala ngayong gabing ito. Hallelujah! Kayong hindi nagtaas ng inyong kamay, tatanggap din kayo ng pagpapala. Amen. Pero baka maliit lang. Kaya pagka sinabi kong sino na ang handang tumanggap ng pagpapala, kailangan itaas ninyo ang inyong mga kamay. Sapagkat yan ay tanda na kayo ay bukas ang puso at isipan at handang tanggapin mula sa Kanya ang lahat ng pagpapalang inihanda sa inyo para sa gabing ito. Mga kapatid, ang Panginoon ating sinasamba ay isang Panginoong hindi nakikita. You cannot see God because God is a spirit, and those that worship Him must worship God in spirit and in truth. God is real. Ang Diyos ay tunay. Kahit hindi natin nakikita, ngunit siya ay naririto sa dakong ito. Anong sinabi niya? 2 o 3 na nag-uusap sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Ngayong gabing ito, gusto kong palakasin ang inyong pananampalataya sa harap ng ating buhay na Diyos. Papasalamat ako sa Panginoon sapagkat may share natin ang gabing ito sa Takurong, South Cotabato, sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, pati yung mga mukha natin ngayong gabi ay makikita na rin sa iba't ibang panig ng daigdig. At salamat sa Panginoon sapagkat kahit tayo nandito sa Takurong, walang pinipiling tao ang Diyos.
maging nasa sulok ka man, maging nasa ibang bansa ka man, maging ano ang rasa mo, mayaman ka o nasa karukhaan, kahit ano ang istasyon mo sa buhay, ang Panginoon ay nagmamahal pa rin sa iyo at ibig niyang abutin ka ng kanyang pag-ibig. Ang Hebrews chapter 11 verse 6 ay nagsasabing, for without faith it is impossible to please God. For they that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kung walang pananampalataya, ay hindi natin maaring maging kalugod-lugod sa Diyos ang ating ginagawa. Ngunit ang lahat ng lumalapit sa Kanya, kailangang manampalatayang may Diyos, at ang lahat ng humahanap sa Kanya ay pinagpapala ng Panginoon at binibigyan ng reward. Kung may pangangailangan kayo ngayong gabi, hindi kayo lilisan na hindi tatanggapin ang pagpapalang yan. Una sa lahat, sinong naniniwala na ang Panginoon na handang magpala sa inyo ay naririto sa Takurong Gym ngayong gabing ito? Hallelujah! Alam ninyo, mahal kayo ng Diyos at ang Diyos ang gumawa sa inyo. Alam ba ninyo yon, mga kapatid? Alam ba ninyo na ang Panginoon Diyos ang gumawa sa inyo? Yun na ba pinakamalakas nating amen? Alam ninyo na ang Panginoon Diyos ang siyang gumawa sa inyo. Nung ginawa kayo ng Panginoon, kayo ay isang obra maestra. Alam ninyo ang ibig sabihin ng obra maestra? Ginawa kayo na walang sakit sa katawan. Ginawa kayo na walang problema. Ginawa kayo na hindi naghihirap sa inyong buhay. Ginawa kayo na walang kamatayan. Ginawa tayo ng Panginoon ayon sa Kanyang sariling anyo. God made us in His own image. Ginawa tayo ng Panginoon. Siyang gumawa sa atin. Lahat ibinigay niya sa atin. Ngunit alam ninyo, merong demonyo. Sinong naniniwalang merong masamang espiritu? Sinong naniniwalang may mga demonyo? Ang mga masamang espiritu ang siyang gumagawa ng kasamaan sa buhay ng tao. Nilinlang ng demonyo ang ating unang magulang. Pagkatapos ang ating unang magulang ay bumagsak. Bumagsak sila sa kasalanan. Nang sila'y bumagsak sa kasalanan, nawala sila sa grasya ng Diyos. Nung nawala sila sa grasya ng Diyos, ayun, pumasok na ang karamdaman, pumasok na ang sakit sa katawan ng tao, pumasok na ang kahirapan, pumasok na, mga kapatid, ang kamatayan, sapagkat ang tao ay napailalim sa sumpa. Isinumpa ang tao. Pagka ikaw ay nakasumpa, kahit anong gawin mo ay walang mangyayari sa buhay mo. Aalisin ng Panginoon ang sumpa sa buhay mo ngayong gabing ito. Hallelujah! Hallelujah! Napapansin ba ninyo, mga kapatid, pagka kayo ay nasa ilalim ng sumpa, ito ang pangyayari sa buhay ninyo? Kahit anong gawin ninyo, naghihirap pa rin kayo. Kahit anong gawin ninyo, trabaho from 6 to 6, wala pa rin nangyayari sa buhay mo. Mahirap ka pa rin. Kahit anong gawin mo, ang sakit hindi na aalis sa katawan mo. Yung pinagpag-alala at pinagpaguran mo, nauubos lang sa doktor. Tapos sinabi mo, napakadimalas naman ng buhay ko. Nafi-feel mo, dimalas ang buhay mo. Pagka nafi-feel mo, dimalas ang buhay mo, ikaw ay nasa ilalim ng sumpa. You are under the curse because of sin. Ngayong gabing ito ang magandang balita. Aalisin ng Panginoon ang pagkadimalas ng buhay mo. Hallelujah!
Anong gagawin ko mamaya, mga kapatid? Anong gagawin ko mamaya? Idadalangin kita. Kaya ito ay magandang balita. Sinabi ng banal na kasulatan, how beautiful are the feet of those that preach the good news of God. Napakaganda raw ng paa nung mga nangangaral ng magandang balita, sapagkat sila ay nagdadala ng magandang balita. Pumunta ako sa takurong personal ngayong gabing ito, nagdadala ng magandang balita. Anong magandang balita na dala ko? Ang magandang balita na dala ko, pagka ako'y dumalangin mamaya, unang-una, patatawarin ng Diyos ang inyong kasalanan. Hallelujah! Lahat ng hihingi ng kapatawaran ng kanilang kasalanan, patatawarin kayo ng Panginoon. Hindi matatapos ang service na ito. Pumunta kayo rito, may kasalanan kayong kinikimkim sa buhay ninyo. Kaya hindi kayo makapagtaas ng inyong kamay. Kaya hindi kayo makapagsabing, praise the Lord. Kaya hindi kayo makapagsabing, hallelujah. Kaya hindi kayo makapagsabing, purihin ka, Panginoon. Sapagkat nahihiya ang kaluluwa ninyo. Alam ninyong kayo ay marumi sa harap ng Panginoon. Alam ninyong kayo ay hindi karapat-dapat. Alam ninyong kayo ay nahihiya sa Kanyang harapan. Hindi pa nakaharap ang Diyos sa inyo, nakatalikod pa siya. Kaya anumang gawin mong dalangin, hindi napapakinggan ng Diyos nang dahil sa iyong kasalanan. Ang iba rito, napakabigat ng kanilang kasalanan. Akala nila hindi na sila mapapatawad pa. Ngunit mga kapatid, makinig kayo sa magandang balitang ito. Pagka nagpakababa kayo, mamaya, at pagkatapos nagsabing, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi mo man nakikita ang Panginoon, siya ay naririto at mararamdaman mo na ikaw ay patatawarin sa kasalanan mo. Anong mararamdaman mo? Anong mararamdaman mo pagka ikaw ay pinatawad sa iyong kasalanan? Ang mararamdaman mo, kapatid, ay gagaang ang katawan mo. Yung mga ibang lumapit sa Panginoon at napatawad ang kanilang kasalanan, ang nafe-feel nila para daw silang lumulutang sa alapaap. Pagkatapos para silang lasing, natutumba sila. Ang sabi nila, bakit magaang ang aking pakiramdam? Sapagkat ang kasalanan ay lubhang mabigat. Pinapasan mo at hindi napatawad. Ang bawat isang mamamatay na hindi napatawad ang kasalanan, siguradong pupunta sa impyerno. Ngunit ang magandang balita ngayong gabing ito, eto, paglapit mo mamaya, nagpakababa ka, simpleng dalangin lang ang gagawin mo. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. In Jesus' name, Amen. At patatawarin ng Panginoon ang kasalanan mong yan. Pagka napatawad ang kasalanan mo, ang sunod na aalisin ng Panginoon ay walang iba kundi ang lahat ng dala ng kasalanan yan. Ang kasalanan ay nagdadala ng problema. Ang kasalanan ay nagdadala ng mga karamdaman sa katawan. Tumor, cancer, hypertension, ulcer, sakit sa ulo, migraine, sakit sa atay, sakit sa bituka, sakit sa kidney, sakit sa paa, arthritis, alinmang bahagi ng katawan mong may sakit. Yang lahat ay dala ng kasalanan. At ang kasalanan ay galing sa masamang espiritu. Pagka napatawad yan, aalisin ang sumpa, ikaw ay makakalaya mula sa bilangguan ng demonyo. Bilangguan ng karamdaman, bilangguan ng karukhaan, bilangguan ng problema, aalisin ng Panginoon sa iyo. Anong sinabi ng Panginoon? The Spirit of the Lord God is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath anointed me to open the prison of those that are in prison.
Buksan ang bilangguan noong mga nasa bilangguan. Pagka may karamdaman ka, may bilangguan ka ang karamdaman mo. Sino rito ang gustong may karamdaman? Itaas ang kamay. Hindi ninyo gustong karamdaman, di ba? Ngunit sino rito ngayon ang may mga karamdaman? Hindi ninyo gusto ang karamdaman, ngunit may karamdaman kayo. Pagka kayo, mga kapatid, ipinasok sa bilangguan, hindi ninyo gusto yun. Pero dahil wala kayong magawa, dahil nagkasala kayo, ipapasok talaga kayo sa bilangguan. Wala kayong magagawa. Wala kayong kapangyarihan. Ngunit, pumunta ko ngayong gabi dito, ipinadala ng Panginoon, nagdadala ng magandang balita. Bakit? Sapagkat naririto ang susi ng inyong bilangguan, bubuksan yan at palalabasin kayo ng Panginoon sa bilangguang yan. Tatanggapin ninyo ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinong may pananampalataya dito? Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Paniniwala sa mga bagay na hindi ninyo nakikita. Makinig kayong mabuti, sapagkat tatanggapin lamang ninyo ang pagpapalang ito na ipinabibigay ng Panginoon pagka ako'y dumalangin sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith is believing the things that you have not seen. Paniniwala sa bagay na hindi mo nakikita. You have not seen God, but you believe that there is a God here tonight. Di pa kayo nakakita ng anghel, pero kung bubuksan ng Diyos ang mga mata ninyo, merong mga anghel dito ngayong gabi. Alam ninyo kung ano ang trabaho ng mga angels sa aming concert crusade? Sa concert crusade ng Jesus Christ, the name above every name, may mga anghel na sumasama sa akin. Ngunit hindi ninyo nakikita sapagkat sila ay spirito. Ano ang kanilang trabaho? Sila ang mga ushers dito sa ating concert crusade. Pagka kayo ay nananalangin, sila ay lumalakad at tinitipon ang lahat ng inyong prayer request. Ang prayer request mo, Panginoon, pagalingin mo po ako. Sinasalo lahat ng mga angels yun. Pagkatapos sila ay umaakyat sa trono ng Diyos. At pagkatapos, ang mga anghel na yan, ang siya ring babalik sa sanlibutan ito at nagdadala ng mga katugunan sa lahat ng inyong mga ibinalangin. If God will only open your eyes tonight, you will see angels all around this place. May mga anghel dito, may mga anghel dyan sa inyong kinauupuan at nakikinig silang lahat sa hinaing ng inyong mga puso. Nakikinig sila sa inyong mga kahilingan. Nakikinig sila sa inyong mga dalangin. Nakikinig sila sa desire ng inyong puso. Pumunta kayo upang gumaling. Nakikinig sila. Tinitipo ng lahat ng inyong prayer request, dinadala sa harap ng Diyos at ngayon mismo yan ay makakatagpo ng kasagutan. Naniniwala ba kayo niyan? Sinong naniniwala ng mga bagay na yan? Taas ang kamay. Hindi ninyo nakikita yan, subalit yan ay dapat nating paniwalaan sapagkat yan ang pananampalataya. Kung hindi kayo naniniwala sa mga bagay na ito, you don't have any business coming into this concert crusade because you will receive nothing of the Lord. Pag hindi nyo sinasampalatayan ang mga bagay na yan, aalis kayo dito, hindi kayo tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Ngunit ngayong gabing ito, alam ko marami dito ang may pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya, wala kang tatanggaping anumang bagay sa harap ng Diyos. Ngunit ang pananampalataya ay bibigay sa inyo ngayon sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salita ng Diyos. Lahat ng lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya ay tumanggap ng reward. In the Bible, there was a woman with an issue of blood for 12 years. Pero ninyo, ang babaeng ito, mga kapatid, may sakit sa kanyang katawan. 12 years, nagdurugo siya. Sa kanyang pagdurugo, pumunta na siya sa lahat ng mga doktor. Ngunit hindi siya gumaling. Isang araw,
narinig niya ng Panginoon ay dumaraan sa kanilang dako. At sinabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng baro ni Jesus Christ, ako ay gagaling. If I can only touch the hem of Jesus' garment, I shall be made whole. Dumaan nga ang Panginoon, tapos nagpumilit ang babaeng yon. At pagkatapos nung mahawakan niya ang laylayan ng baro ni Jesus, biglang-bigla huminto ang kanyang pagdurugo. Huminto rin ang Panginoon at sinabi niya, sino ang humipo sa akin? Sabi ng mga apostoles, Panginoon, tinatanong mo kung sino ang humipo sa iyo. Napakarami ng mga taong humihipo sa iyo. Sabi ng Panginoon, mayroong kapangyarihang lumabas sa akin. Ang babaeng yon nanginginig at sinabi niya, Panginoon, ako po ang humipo sa iyo. Sinabi ng Panginoon, babae, huwag kang matakot sapagkat ang iyong pananampalataya ang siyang nagpagaling sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Merong isang bulag na tinatawag na si Bartimeus. Sinabi ni Bartimeus, narinig ko ang lahat ng ginawa ni Jesus Christ. Pinagaling niyang may mga sakit, ang mga patay pinababangon niya, ang lahat ng may mga karamdaman pinagagaling niya, nililinis niya ang may mga ketong. Pagkatapos yung mga bingi nakakarinig, yung mga pipi nakakapagsalita, ang mga pilay nakakalakad. Sabi niya, ito lang pagkakataon ko na pagka dumaan siya rito, ito lang pagkakataon ko para ako ay gumaling. Anong pananampalataya niya? Sisigaw ako pagka dumaan siya sa aking kinalalagyan. Sabagat siya'y bulag, he is blind, he cannot see anything. He only uses the sense of hearing to know that Jesus is already passing his way. Alam ninyo, ginamit lang niya yung pandinig niya. Pinakikinggan niya. Ngayon narinig niya ang napagkakapal ng mga tao dumaraan sa kanyang harap at alam niyang si Jesus Christ na yon. Anong ginawa niya? Sumigaw siya on top of his voice. At anong sinabi niya? Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin. Sabi ng mga apostoles, hoy bulag, ang ingay-ingay mo, huminto ka nga. Sapagkat busy ang Panginoon. Ngunit sa halip na huminto siya, lalo siyang sumigaw. At sinabi niya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Mga kapatid, na-arrest ang Panginoon at huminto siya. At sinabi niya, sino ang tumatawag sa akin? Dalhin ninyo siya sa aking harapan. Nang marinig na ni Bartimeus na pinatatawag siya ng Panginoon, sinabi ng isang apostol, pinatatawag ka ng Panginoon. Mga kapatid, anong ginawa niya? Inalis niya yung kanyang kapang mapula, itinapon niya at sabi niya, pagod na ako sa pagiging bulag. Ito ng pagkakataon ko upang gumaling. Umarap siya sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Sinabi ni blind Bartimeus, Panginoon, na sana po ako ay masaulian ng aking pananaw. Sinabi ng Panginoon, mula ngayon, ikaw ay magaling na sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Hallelujah! Paniniwalaan ninyo ang mga bagay na hindi ninyo nakikita. Have you seen God? I've not seen God. You have not seen the devil. You have not seen heaven. You have not seen hell. You have not seen angels. You have not seen demons. But they are real. They are as real as you are seated in this auditorium tonight. Ang mga demonyo ang may gawa ng lahat ng kaguluhan sa mundong ito. Silang may gawa ng kaguluhan sa inyong pamamahay. Silang dahilan ng inyong mga karamdaman. Silang dahilan ng inyong karukhaan. Silang dahilan ng lahat ng kadimalasan sa buhay ninyo. Ito ang magandang balita. Pagka tayo dumalangin, ang lahat ng may pananampalataya dito, tatanggapin ninyo ang pagpapalang mula sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. Yung may mga problema sa kanilang mga asawang lalaki, taas ang kamay. Okay. Ang problema ninyo sapagkat ang mga asawa ninyong lalaki ay tumitingin pa ng ibang babae. Nanliligaw pa sa iba.
Pagka dumalangin ako mamaya, magtataka kayo sapagkat magiging mabait na yung asawa ninyo. Mga asawang babae, sinong may problema sa inyong mga asawang lalaki? Sapagkat noong kayo ay bago pang nag-asawa, sinabi niya kayo lang ang kanyang mahal. Yun pala pagkatapos ng isang taon, manliligaw na naman siya sa iba. Gusto mo maging mabait siya, nagkakonsumisyon ka, nagka-high blood ka, nagka-problema ka, nagkaroon ka ng ulcer nang dahil sa asawang lalaki mo. Hindi mo alam kung anong gagawin para maging mabait siya at bumalik sa iyo. Isa lang ang iyong pag-asa, ang Panginoon. Pagka dumalangin ako mamaya, idalangin mo ang asawa mo. Exactly kung ano ang inihingi mo, siyang ibibigay ng Panginoon sa iyo. They that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Mga kapatid, ang pananampalataya ninyo ang siyang makapagpapagaling at makakatugon ng lahat ng inyong pangangailangan. Faith is the absence of worry. Sino rito ang mayroong mga problema at kunot noon na sila? Batang-bata ka pa, parang matanda ka na dahil sa problema. May problema ka, dahil dyan puno ka ng worry. Bata ka pa, pero ang imong guya, daw, ano na? Daw tigulang na pala. Ang kabangdanan sila, ang imo nga problema. Abaw sininga tinion utod sa Ginoo. Ang Ginoo magasabat sa imo nga mga pangamuyo. Praise the Lord. Hallelujah. When you have faith, the Lord will let you out of your prison house of worry. He will let you out of your prison house. Aalisin ka niya sa iyong bilangguan na palaging may worry. Aalisin niya ang takot. Aalisin niya ang iyong karamdaman. Aalisin niya ang iyong karukhaan. Aalisin niya ang lahat ng alinlangan at ibibigay ng Panginoon ang iyong pangangailangan. Amen! Nakakapagmilagro man Diyos? Maraming milagro ang makikita ninyo sa inyong buhay pagkatapos ng Concert Crusade na ito. Magtataka kayo, maraming milagro ang mangyayari sa buhay ninyo pagkatapos ng Concert Crusade na ito. Maraming karamdaman gagaling. Marami ang problema na magkakaroon ng kalutasan. Matagal na kayong dumadalangin yan. Ngunit ngayon, pagpapalain kayo ng Panginoon, matagal na kayong umiiyak ng dahil sa problema. Ngayon, panahon naman para kayo ay tumawa. Tatawa kayo ng dahil sa kagalakan sapagkat ang Panginoon ang magpapala sa inyo mula sa gabing ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Hallelujah! Palagi na lang dimalas ang nangyayari sa buhay ninyo. Ngayon mga kapatid, pagkatapos ng Concert Crusade na ito, magtataka kayo, masasabi ninyo, panay buenas na ang nangyayari sa iyo. Kabuenasan na. Bakit? Maswerte na kayo sapagkat ang Panginoon na ang siyang umalis sa sumpa sa buhay ninyo at pagkatapos inihalili niya ang pagpapala sa buhay mo. I will declare those blessings in your life right now. Alam niyo ang kapangyarihan ng Panginoon noon, pareho lang ngayon. Si Joshua, noong nakikipaghamok siya sa mga kalaban ng Diyos, pagkatapos bumababa ng araw, mawawala ng araw, pagkatapos magiging gabi na, mga kapatid, ayaw niya sapagkat matatalo sila. Sinabi ni Joshua, Panginoon, pagmilagrohan mo po ako. Sinabi niya sa araw, manatili ka sa alas 5 ng hapon. Ang araw hindi bumaba, nanatili sa alas 5 ng hapon. 5 oras ang araw, alas 5 pa rin. Dapat alas 10 na ng gabi, ang araw, alas 5 pa rin. Si Elijah,
nung siya tumakbo sa bukid, sa Mount Cherith. Alam ninyo mga kapatid, wala ng tao doon dahil hinabol siya ni Jezebel. Ngunit sabagat siya alagad ng Diyos, ang lahat ng pagpapalang kinakailangan niya upang kumain, ibinigay ng Diyos. Alam ninyo kung anong nag-supply ng pagkain sa kanya? Uwak araw-araw, nagdadala ng mainit na barbecue at nilalagay sa hapagkainan ni Elijah. Sinabi ng Panginoon Elijah, kumain ka sabagat marami pang trabaho para sa iyo. Sinabi ng Panginoon, kung ikaw may pananampalatayang kasinlaki ng butil ng mustasa, sasabihin mo sa bundok na ito, bundok, lumipat ka doon sa dagat, at yan ay susunod sa sinabi mo. Alin ang mabigat? Ang bigas o ang bundok? Ang bundok. Kung meron kang pananampalataya kasinlaki ng butil ng mustasa, mapapalipat mo ang bundok. Ngayon ang bigas, ipalilipat mo lang mula sa tindahan papunta sa bahay mo. Sasabihin mo, isang sakong bigas, bawat buwan, lilipat ka mula sa tindahan, papunta sa bahay ko. At yan ay mangyayari sa iyo. Oh, magtataka kayo. After 1 month, I am praying to the Lord that I can come back to Takurong so I can see your testimony. I can hear your testimony. Na pag pinagpala kayo ng Panginoon, ang gagawin ninyo, mga kapatid, magpasalamat lang at sabihin, share sa lahat at sabihin, ito ang milagrong nangyari sa buhay ko. Malulugod na ang Panginoon sapagkat makikilalang siya ay makapangyarihan. Matagal ng karamdaman mo, pumunta ka sa doktor, sabi ng doktor, marami pa ang perang gagastusin mo para gumaling ka. Ngayon wala kang pera. At sinabi ng doktor, maghintay ka na lang ng kamatayan mo. Ngayon mga kapatid, sa gabing ito, pagkakataon mo ito, sapagkat ang milagro ang siyang kinakailangan mo na hindi ka magbabayad. Alam ninyo, pagka ang Diyos ang nag-opera ng sakit, walang anesthesia, ngunit walang sakit. Aalisin ng Diyos ang karamdaman sa katawan mo. At yan ay papawin sa pamamagitan ng milagro. Sa aming Concert Crusade, doon sa Central Bank ng Davao, meron nakapag-attend na isang tao. Pagkatapos gumaling ang kanyang karamdaman, nung umuwi siya, nakakuha siya ng blessed cloth. Sapagkat yung nanay niya, hindi nakapag-attend, umuwi siya. Pagkatapos binigay niya sa nanay niyang may goiter. Sinabi niya, Nay, itong sinabi ng alagad ng Diyos, ilagay ko daw ito sa liig mo, pagkatapos ikaw ay may karamdaman dyan na goiter, mimilagrohan ka daw ng Panginoon in Jesus' name. Mga kapatid, alam niyo kung anong nangyari? Instantly healed. Ang matanda na nanay niya, biglang-bigla nawala ang goiter sa kanyang liig. Sabagat siya ay nanampalataya at siya ay binigyan ng gantimpala ng Diyos. Marami sa inyo ngayon ang may pangangailangan. Kaya pumunta ako dito at nagdadala ng magandang balita. Ito ang magandang balita sa lahat ng may pananampalataya. Hindi kayo aalis dito na hindi tatanggap ng kasagutan ng lahat ng inyong kahilingan sa ating buhay na Diyos. Dapat ba talaga tayong manampalataya? Pastor, ako po hindi sumasampalataya sa mga bagay na hindi ko nakikita. Alam mo, Pastor, hindi ko nakikita yung kaluluwa ko. Kaya hindi ako naniniwalang ako ay may kaluluwa. Sino rito ang taong may kaluluwa? Itaas ang lahat ng inyong kamay. Marami ang may kaluluwa, marami din ang wala. Ang lahat ng naniniwalang meron silang kaluluwa, itaas ang kamay. Ayun, praise God. Alam niyo kung wala kayong kaluluwa, hindi na ako mangangaral dito sa Takurong. Sapagkat ako'y nangangaral para sa kaluluwa. Nakikita ba ninyo ang kaluluwa ninyo? Naniniwala ba kayo may kaluluwa kayo? Sino nang nakakita ng hangin sa inyo? Naniniwala ba kayong may hangin? Kung walang hangin, tayong lahat mamamatay na ngayon. Hindi ko nakikitang hangin, pero naniniwala akong may hangin. Bakit? Sapagkat ang hangin hindi nakikita, dumadaan sa mga bagay na nakikita. Tulad ngayon, may air fan tayo, nararamdaman natin ang hangin. Ang Panginoon, hindi ninyo nakikita, ngunit nadadama ninyo ang kanyang malakas na presensya. Hindi ninyo nakikita inyong kaluluwa, ngunit ang inyong kaluluwa ang siya nakakakita, ang inyong kaluluwa nakakarinig, ang inyong kaluluwa ang nakakapagsalita, inyong kaluluwa nakakaramdam ng sakit.
Pagka umalis ng kaluluwa sa katawan mo, ang katawan mo'y mamamatay. Kahit pa yan tadtarin mo, hindi na makakaramdam ng anumang sakit ang katawang yan. Sapagkat ang tunay na nakakaramdam ng sakit ay walang iba kundi ang kaluluwang nasa loob ng iyong katawan. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay makakasiguro ng mga bagay na hindi natin nakikita ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yan naman ay mayroong mga katotohanan. Sa gabing ito, mga kapatid, anuman ang inyong pangangailangan sa harap ng Panginoon, pagka lumapit kayo, gamitin ninyo ang pananampalatayang yan. Huwag lamang ninyong gamitin yung mga nakikita ninyo. Hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Hindi ko nadadama, hindi ako maniniwala. Hindi ko naririnig, hindi ko maniniwala. Wala akong pinaniniwalaan sa mga bagay na yan. Maybe religion has not taught you that. Maybe religion has not brought you up to the faith level where you should be. And then, you have nothing, you have received nothing from God. No blessings at all. Faithful ka sa relihiyon mo, ngunit wala lamang ginawang kabutihan para sa iyo. Sa gabing ito, kapatid, huwag kang aalis dito na hindi tatanggap ng mga bagay na ito. Ano naman ang kaligtasan para sa kaluluwa mo pagka ikaw ay nasa kasamaan? Huwag mong pabayang mamatay ka bukas na hindi tatanggap ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Paano mong tatanggapin? Simple lang. Wala kang dapat gawin. Sabi ng Panginoon, except the man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang tao ay panganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan ba lahat ng tao may panganak na muli? Amen. Bakit? Sapagkat lahat kayo mamamatay. May garantiya ba ditong walang isang tao ditong mamamatay? Lahat tayo haharap sa ating kamatayan. Ngunit may surprise sapagkat hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hindi ko alam. Hindi nyo alam. Surprise, bigla na lang. Meron nga ang isa. Kala niya mabubuhay pa siya ng matagal. Umuwi siya sa bahay nila. Nung natulog siya, kinaumagahan, hindi na siya gumising. Sabi ng mga tao, binangungot. Kaya namatay. Hindi mo alam kung kailan ka babawian ng buhay mo. Ngunit mga kapatid, samantalahin mo ang pagkakataon habang bukas pang kaligtasan na kailangan mayroong record sa buhay mo na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng buhay mo bago ka namatay. Sabagat yan ang magiging passport mo papunta sa langit. Hindi ka makakapunta ng Amerika kung wala kang passport at visa. Hindi ka rin makakapunta sa langit kung wala kang passport at visa para sa kaluluwa. Anong passport at visa ng kaluluwa mo? Yan ay ang sinabi ng Panginoon na kailangang ipanganak kang muli. Paano ka ipanganak na muli? Magpakababa ka. Kung may pride ka, ibaba mo ang pride mo. Magsisi ka. Sabihin mo, Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng ginawa kong kasalanan. Nagsisisi ako. Patawarin po ninyo ako. Pagkatapos na ikaw ay pinatawad, tatalikuran mo ang kasalanan yan at haharapin mo ang Panginoon. Pagka hinarap mo ng Panginoon, ang Panginoon magbibigay ng kapangyarihan upang ikaw ay maging anak niya. Pagka anak ka ng Panginoon, hingin mo ang bawat gusto mo sa buhay mo at yan ay ibibigay niya sa iyo. Hallelujah! Hingin mo ang tagumpay at ikaw ay magiging matagumpay. Sino naghahanap ng trabaho dito? Sinong gustong umasenso sa kanilang mga business? Mga business ninyo bumabagsak. Ano man ang gawin ninyo, bumabagsak pa rin. Sino ang gusto ritong pagmilagruhan ang kanilang business na yan ay parang bibingka na aalsa at magtatagumpay? Ngayong gabing ito, gamitin ninyong pananampalataya at hingin ninyo yan. Sinabi ni Pastor Kibuloy sa kanyang mensahe dito sa Takurong, Panginoon, ako'y sasampalataya sa iyo at ako'y hihingi sa iyo. Pagpapalain mo ang business ko, and that is what exactly God is going to do for you. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Ang pananampalataya, pagka nasa sa inyo na, handa na kayong tumanggap ng pagpapala. Nadadama ba ninyong kayo'y may pananampalataya na?
Sinong nakakadama dito na bukas na ang kanyang pananampalataya sa gabing ito? Huwag kayong lumapit sa Panginoon na walang pananampalataya, wala kayong tatanggaping anuman. Kailangan sampalatayanan ninyo. Anong pananampalataya? Na pagka dumalangin kayo, ang bagay na idilangin ninyo, tinanggap na ninyo. Iyan ay ibibigay ng Panginoon sa lahat ng magsisisi ng kanilang kasalanan sa gabing ito. Praise God. Ako'y dadalangin sa lahat ng may mga pangangailangan ngayon. Yung may mga problema, yung may mga sakit sa katawan, yung may mga karamdaman, yung may mga financial na paghihirap sa buhay nila. Merong magandang balita para sa inyong lahat. May katugunan ang lahat ng yan. Kahit hindi natin nakikitang Panginoon, siya ay naririto sa gabing ito. 2 o 3 nag-uusap sa kanyang pangalan, ang Panginoon ay nasa kanilang kalagitnaan. The Lord is here tonight. You have not seen Him, but you believe that He is here. You will receive something from God tonight. Si Tomas, bumangon ng Panginoon mula sa mga patay. Hindi siya naniwala. Sabi ng 10 sa kanya, Tomas, bumangon ng Panginoon mula sa mga patay. Sinabi ni Tomas, kung hindi ko malalagay ang daliri ko sa butas ng kanyang kamay, sa butas ng kanyang paa, sa butas ng kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Alam niyo mga kapatid, isang araw nagtipon sila sa upper room. Hindi binuksan ang pinto, hindi binuksan ang mga bintana. Biglang-bigla ang Panginoon nagmaterialize doon sa kanilang kalagitnaan. Sinabi niya, Tomas, halika dito. Lumapit si Tomas. Sabi niya, ilagay mo ang daliri mo sa butas ng aking kamay. Ilagay mo ang daliri mo sa butas ng aking paa at sa aking tagiliran. Nilagay lahat ni Tomas. Anong sinabi ni Tomas? My Lord and my God. Ang ibig sabihin, naniniwala na ako! Hallelujah! Anong sinabi ng Panginoon kay Tomas? Tomas, naniniwala ka? Nananampalataya ka? Dahil nakita mo. Mapalad ka. Ngunit, mas mapalad ang hindi nakakakita, ngunit nananampalataya. Mas mapalad tayo sa takurong ngayon. Hindi natin nakikitang Panginoon. Pinaniniwalaan lamang natin ang kanyang sinabi. Ano ang kanyang sinabi? 2 o 3 nag-uusap sa aking pangalan, nasa kalagitnaan ako. Si Jesus Christ naririto. Hindi ko alam kung nasa saan siya ngayon, nakatayo, nakaupo, nalalaman niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Ngunit nandito siya. Kung magmamaterialize ang Panginoon, makikita ninyo siya. Ngunit hindi na kailangan sapagkat tayo ay may pananampalataya. Hindi tayo lalabas dito na hindi pagpapalain ng ating Panginoon. Kayong nasa harap na inyong mga television sets, sa mga oras na ito, ako'y dadalangin kahit sa inyong pangangailangan. Hindi namin kayo kasama sa concert crusade na ito, sa personal na pamamaraan, ngunit parang kasama na rin kayo. Kaya hawakan ninyo yung mga television sets at ako'y dadalangin sa bawat isa sa inyong pangangailangan at kayo ay makakatagpo ng katugunan. Panginoon Diyos, lahat pong nakahawak sa kanilang television set sa mga sandaling ito, pagpalain po ninyo. Yung pong may pangangailangan ng kagalingan, in Jesus' name, tanggapin mo ang kagalingan mo sa mga sandaling ito. Ikaw na may financial na problema, receive your financial miracle right now, in Jesus' name. Nangangailangan ka ng kaligtasan. Ang kaligtasan pasasayo sa mga sandaling ito in Jesus' name. Kayo dito nasa sa crowd. Kayo ditong nandito sa mga sandaling ito, personal na nakikinig sa mensaheng ito. Bawat isa sa inyo na may pananampalataya, ang milagro susunod sa buhay ninyo. May tatanggap ng financial miracle, may tatanggap ng healing sa katawan. Ngayon mismo, nadadama mo na ang kapangyarihan ng Diyos, pumapasok na sa katawan mo in Jesus' name. Tanggapin mo ang iyong healing in Jesus' name. Kayong nasa likod na nananalangin na gumaling kayo, tanggapin ninyo ang inyong kagalingan in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah!
Kayong nananampalataya na pagka tayo tumawag ng altar call ngayon, paglapit ninyo rito, pagkatapos na itaas ang inyong kamay at idinalangin ko kayo, kayo ay gagaling, hindi kayo lalabas dito na hindi makakatagpo ng inyong kagalingan. Ano man ang kahilingan ninyo sa Panginoon, gawin ninyo sa mga sandaling ito at ako ay tutulong na dadalangin sa bawat isa sa inyo. Ang lahat ng may pangangailangan, the altar is open so I can pray for you. Paglapit ninyo rito, mga kapatid, ang Panginoon ay naririto at katatagpuin ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Habang naririnig ninyo ang awiting ito, maaari na kayong lumapit kung kayo ay may pangangailangan. Kagalingan sa inyong mga karamdaman, kaligtasan, financial, problema, kahit anuman ang inyong kahilingan, lumapit kayo and the Lord is going to bless you tonight. Hallelujah. In Jesus' name, the Lord is going to forgive you. Right now, receive the Lord's forgiveness in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh yes, oh yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Paglapit ninyo rito, itaas sa inyong kamay sa direksyon ng aking kamay, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the name of Jesus. Kayong mga may mga kasalanan sa buhay, mabigat para sa inyo, ang inyong gawin pagsisihan lang yan. At sabing, Panginoon, patawarin po ninyo ako sa aking kasalanan. And right now, God's forgiveness is going to flow like rivers of living water for your forgiveness. Para sa inyong kapatawaran. Hallelujah. Amen. Amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.